Yes guys, tama po yung title ng video natin. Dimensity Processor is better than Snapdragon processor po ngayon, especially ngayon 2025. Dahil almost a year na po akong gumagamit ng mga gaming phone po sa mga China ROM. Naka Snapdragon mo o naka Dimensity. Mapa Realme man, OnePlus, Redmi, or iQOO. Consistent po guys sa mga Dimensity ng mga processor na mas malamig po yung kanyang thermal compare nga po sa may Snapdragon. Best example po dyan guys ang Dimensity 9400 Plus saka po ang Snapdragon 8 Elite. Meron po mga 8 Elite na maganda yung thermal ng mga processor nila. Pero meron po mga smartphone na merong 8 Elite din po na processor na hindi po maganda yung thermal nila. Alam ko malaking factor po dito guys kung naka metal frame ba or kung naka plastic frame lang po yung pinaka mismong smartphone natin. Kaso nga po dito po sa mga smartphone na merong MediaTek po ng mga processor, especially nga po sa may Dimensity 9400 Plus, mapa plastic frame or mapa metal frame, napakaganda po rin po ng mga thermal nila dun guys. Unlike nga po sa may Snapdragon 8 Elite po ng mga smartphone, meron po mga 8 Elite na malakas mag-init kahit naka-plastic lang. At meron po mga 8 Elite po na naka-metal frame na mainit din. Pero dito nga po sa mga MediaTek na mga flagship na mga processor, itong sila K80 Ultra, OnePlus Ace 5 Ultra, at itong iQOO Z10 Turbo Plus. Pero syempre alam ko po na mahal po yung mga smartphone na yan. Kaya dito naman po ako magpo-focus sa may around 15K po na mga presyo ngayon. Pero sa ilang mga gaming phone po guys na nagamit ko sa may around 15K to 17K nga po na presyo. Yung meron po magandang thermal, medyo mahirap po maghanap ng smartphone na meron magandang thermal sa mga ganyang presyo. Especially nga po pagka naka-Snapdragon. Dahil yung Snapdragon 8S Gen 4 na nakikita po natin sa ibang mga smartphone po sa may around 15K to kulang 20K na presyo, napakalakas po nila mag-init. Pero ito po guys, yung bagong gaming phone po natin, malakas po siya, pero napakalamig po ng thermal na nakuha ko dito guys. Even po sa Snapdragon 8 Gen 3, mas okay pa rin po yung thermal po ng Dimensity 9400E. Pagdating po sa may thermal nga po kung hardcore gamer ka. Maybe familiar po kayo sa may design niya. Dito rin nga po ang OnePlus Nord CE5 na global version. Na mas mahal siya, pero mas mahina po yung processor. Pero iting lamang po sa may camera features ang Nord CE5 compare nga po sa may OnePlus Ace 5 Racing. Dahil ito po yung sample natin ng front video camera niya. Naka 1080p lang po yan, saka 30fps sa video. Halos lahat naman ng China ROM guys is meron ganyang klase ng video sa may front selfie camera. Pero pagdating nga po sa may back camera, ito yung sample natin sa may 1080p saka 60fps sa video. Ang laki po ng difference niya. Mas detailed na po siya at mas smooth na. Take note, gabi pa yan. Siyempre, meron din po siyang available na 4K 60fps sa video sa may back camera niya. Pwede nyo po yung i-zoom na malino pa rin compare sa may 1080p na malabo na po pagka i-zoom natin. Dito po sa may camera niya, meron po siyang 50 megapixel na main camera lang at 16 megapixel na front selfie camera. Dito po sa mga sample picture natin, satisfied naman ako sa kanya. Dahil decent naman siya. Hindi nga lang po siya ganun ka-versatile tulad po ng ibang camera phone dahil wala po siyang ultra wide. Pero kung hindi ka naman mahilig mag-picture, I think decent naman na po yung camera niya. Lalo kung pang-post lang po sa may social media. I think hindi na po masama yan. Itong build quality natin, naka-plastic frame lang po siya, saka plastic back lang. With anti-fingerprint na finish sa may likod niya. Napakasimple lang niya. Yet napakaganda po ng design. Nakala mong tiles po ng bahay nyo. Pero ang advantage siya magiging ang ganitong klase ng design, hindi nga po siya prone sa may overheating issue. Dahil sa isang oras na benchmark stresses na ginawa ko sa kanya, grabe guys, sinabot lang po siya ng 41 degrees Celsius. Compare po sa may Snapdragon 8S Gen 4, na kasing lakas niya, pero umaabot po ng 50 degrees Celsius. Yung iba nag-overheat pa. Ito po guys yung klase ng mga gaming po na hindi na po kailangan ng fan cooler. Pero kung kailangan nyo naman ng fan cooler para sa sarili nyo, ito po guys si Goju Dock. 600 pesos lang po yung kanyang presyo. Malakas po siya. Formang turbo po na fan cooler. At napakamura pa. Then itong 7-1 siya battery po niya. Grabe yan guys. Sinabot po siya ng kulang 19 hours. From 100% to 20% po na battery. Bukod sa malaking battery niya, malaking tulong din po talaga guys yung magandang software po natin. Kaya po umabot siya ng ganyang katagal malobat. Then sa may charger po niya, meron po siyang 80 watts na charger. Super VOOC charge po yan. Kaya walang problema dyan guys. Dito po sa may display natin, meron po siyang 6.77 inches na merong AMOLED display, 120Hz refresh rate with HDR-BB display. I think isang tinipid po ni OnePlus dito is yung kanyang display para mabigyan po tayo ng flagship level na performance. Dahil nga po naka 1080p lang po yung kanyang display. At I think yan nga po yung dahilan kung bakit nga po siya umabot ng almost 19 hours sa ating battery drain test.
Saka sa YouTube, meron po siyang HDR support sa mga video na panonoorin natin. Kaya I think okay pa rin po yan kung mahilig nga po tayo manood ng video or kung mahilig tayo manood ng video sa may YouTube. Dahil meron po siyang HDR. Dito naman po tayo sa may performance po ng Dimensity 9400E na napakalamig po ng kanyang performance. Simulan po natin sa may Mobile Legends. Grabe po, meron po siyang 120 FPS sa gameplay. Napaka-stable po niya at napaka-smooth ng gameplay natin. Naka-mobile data yan. At nakakapagtaka lang po bakit yata maraming mga gaming phone ngayon medyo main po sa may Mobile Legends. Dahil lumabot nga po siya ng 42 degrees Celsius sa may temperature natin sa 30 minutes sa gameplay sa kanya. At nabawasan po siya ng 6% sa may battery. Pero ang good thing naman dito, kahit abutin ko rin ng ilang oras sa paglalaro sa kanya, hindi na po sobrang iinit yan. Tulad po ng ibang mga gaming phone ngayon. May nagsabi sa akin guys, isang veterano po sa may Mobile Legends na tumataas daw po yung mga graphics sa may Mobile Legends. Kaya mas mabilis daw po silang umiinit. Kaya po siguro ganyan. Pero ewan ko lang po kung totoo yan guys. Mag-comment lang po yung mga hardcore gamer ng Mobile Legends dyan kung tumataas mo talaga yung graphics niya. Pero pag high graphics games naman yung nilaro natin, sakto lang po yung temperature na nakukuha natin sa kanya. Bukod tangi lang po talaga sa may Mobile Legends. Dahil dito nga po sa may Delta Force, umabot lang po siya ng 44 degrees Celsius yung temperature natin. Sa may 60 FPS sa gameplay at 30 minutes na po na paglalaro sa kanya. Ito po talaga guys yung klase ng mga smartphone na hindi lang basta pang gaming. Dahil maganda nga rin po yung kanyang camera at okay din po yung kanyang battery. At solid din po yung kanyang design at malinis pa yung ating software. Saka isipin mo itong processor po ng OnePlus Ace 5 Racing Edition kasing lakas nga po siya ng Snapdragon 8 Gen 4 at ng Snapdragon 8 Gen 3. Pero overall po na performance sa gaming, mas malamig po itong kay MediaTek at mas stable siya. At kitang-kita naman yan guys sa may Delta Force na talaga mag-enjoy po tayo dito. Dahil hindi po kayo mabibitin sa may performance niya para sa may presyo po na around 15K to 17K nga po. Depende sa sale na makukuha natin. Nag-trade din po ako ng Wuthering Waves dito at inabot naman po siya ng 46 degrees Celsius sa may temperature niya. Sa 30 minutes nga po na gaming. Nakasagad po lahat ng graphics niya at naka 60 FPS nga po yung gameplay natin. At still naka-mobile data yan. At never nga po siya nag-lag. At yes guys, malakas po talaga makainit ang Wuthering Waves. Kahit anong gaming po na subukan natin. Talagang umaabot po siya ng 46 degrees Celsius. Dito pala sa may storage type natin, naka UFS 4.0 din po pala siya. Kaya masusulit din po natin kung meron po tayo mabilis na USB dyan guys. Tulad po itong si Orico. 1TB SSD po yan. Napakabilis po niya mag-transfer ng mga files. At napakatibay din. Kaya overall masasabi ko po na ang mga processor po ni MediaTek ngayon 2025 mas maganda po siya. Mas malamig yung thermal at mas stable compare po sa mga naka-Snapdragon ngayon. Isang bagong processor lang po ni MediaTek guys ang malakas po mag-init ngayon na nasubukan ko. Yun po guys yung processor po ng Poco X7 Pro. Yun guys medyo malakas po siya mag-init. Pero kung dito nga po sa mga gaming phone po sa mga China ROM, Snapdragon 8 Gen 4 lang po yung iiwasan natin. Dito po sa mga kulang 20K or nasa around 15K po ng mga presyo ng mga gaming phone. Pero majority po ng mga processor ni MediaTek, okay na okay po yan guys. At shoutout nga po pala dyan guys kay JC Macaray Espiritu. Balak niyo pong bilhin itong smartphone natin. Comment ka na lang sa may comment section kung satisfied po kayo sa may video natin. At kung sa tingin nyo po, sulit po itong si OnePlus Ace 5 Racing Edition. Kung naghahanap po kayo ng gaming phone sa meron 15K to 17K nga po na presyo. Meron po tayong link sa may comment section kung gusto nyo pong umorder ng smartphone na to. Thanks for watching.